Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's vlog, mga kasuke, ito pag-uusapan natin, itong si Rose, marami siyang blessing na natatanggap at syempre, gustong-gusto niya na makapag-aral. Kaso, ang may problema, at ito alamin natin sa video na ito, at meron pa nga palang pangyayari dyan sa kanila na hindi nila inaasahan na may taong pumasok dyan sa loob ng bahay nila, no? Ano kaya yung motibo nun? So, pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Bar Santos Matubang, Kalinga Frab, at Edna Vlogs. At yung aking YouTube channel, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So tara, panoorin po natin ito. Welcome to my channel. Punta ka na sa school, Rosan? Nagtanong po ako dun sa ng CN. Bawal daw po ng mag-enroll. So, next year daw po. Kahit po second semester lang, bawal talaga daw po. Bawal? Kailangan po daw doon mag-exam. Ayo, kasi first year ka nga pala. Opo. Oo nga pala, no? First year siya eh. So, kailangan niya mag-entrance exam. Mag-entrance exam daw. Buti kung siya this first year. Wala. Ayo nga pala. So, paano yan? Kailan ka pwede mag-enroll? Ano daw po, next year. Next year na? I-exam po. Ma-exam muna? Antay ng exam. Tapos, kung makapasa, enroll ka na daw po doon. Sa Science, Camarines Norte State College. So, nga pala, first year pa nga palang siya, no? So, paano yan? Maghintay ka na lang muna? Pwede naman po. At, yun, pwede naman magtulong kay mama habang wala pa. Saka kailangan din po ni mama ngayon ng magbabantay tapos mag-aalaga sa kanya. Ay, sabagay. So marami nga ang blessing na natanggap nila Roseanne. Simula nung ma-vlog ni Kalinga Frab ay sunod-sunod na po yung blessing sa kanila. At etong pinakamaganda, yung meron na siyang sponsor dito sa kanyang pag-aaral. Kaya lang, may problema, mga kasuke. Etong pag-aaral niya is kapag first year po kasi is kailangan talaga na mag-exam. Hindi ka lang basta magpapa-enroll. Kailangan mag-exam ka kung saan school ka, mo gustong pumasok. Kailangan may exam. Kapag nakapasa, pwede ka doon pumasok. So, ganun po yun kapag first year college ka, kailangan makapasa ka sa exam nila. So, eto nga, ang problema dito kay Roseanne, dahil late siya, syempre, hindi na siya makakapag-exam. So, pwede naman daw sa private, kaya lang, is second sem na, second sem na siya pwedeng makapasok. Pero para sa akin, yung opinion ko, kasi nagtatanong dito si Kalinga Frab, kung pwede nga ba kung ano ba yung dapat gawin ni Roseanne, para, sayang kasi yung taon, sayang yung isang taon na pag-aantay, pwede naman siya sa private, although medyo mahal yung tuition, pero siguro yung 1 year niya naman doon is hindi naman talaga sobrang mahal, kasi first year pa lang. So sa second sem pwede siya doon, yun ang sabi niya. So ito namang sponsor natin, alam ko naman kayang-kaya niya yan, di ba? So sayang kasi yung pagkakataon na makapasok siya, kasi yung time at saka yung taon talaga is sayang. So pwede naman siguro siya doon, second sem, pwede siyang mag-aral doon. Kapag next year napasok ka naman, lumipat na lang siya ng ibang school na pwede siyang mag-second year, Kasi sayang po yung taon na gugugulin niya lang sa pag-iintay at aantayin yung next year para makapag-exam dun sa eskwelahan na papasukan niya. Siguro naman, dun sa private na papasukan niya, hindi naman siguro kamahalan or medyo mahal, pero kayang-kaya naman ng sponsor kasi sponsor naman niya ay generous, si Ma'am Marilyn Pablo. So, siguro kayang-kaya niyang bayaran yan. Diba? So, eto nga,
sayang yung pagkakataon kasi, no? Yung time at yung taon talaga. Paulit-ulit lang. Diba? So, yun nga. I-try niya, no? Kung pwede siya doon sa second sem. Yun lang po ma-suggest ko doon, mga kasuke, no? At isa pa, eto nga, nakakatuwa silang panoorin, no? Yung silang mag-ina. Kasi itong si Rose Ann talaga is advance siya mag-isip, no? Diba? Kung bakit hindi nag-asawa itong mama ni Rose Ann. Kasi iniisip nila, mamaya, pag nag-asawa nga naman yung mama niya, mamaya, yung napangasawa, hindi naman, iba naman yung ugali. Tapos, sabi niya, mamaya sa kanya, siya yung, nung lalaki, diba? Yun, ganun yung mga iniisip niya. So, tama naman po yung, kasi dalaga na nga naman itong si Rose Ann. At yung mama naman niya is, wala naman talagang balak na mag-asawa pa, no? Ang gusto niya lang is itong si Rose Ann ay makapagtapos at magkasama sila, no? Although itong si nanay ay merong sakit, so kailangan magpagaling siya, no? Kasi kawawa naman si Rose Ann, kapag hinayaan niya lang yung sakit niya, ay talagang kawawa po kasi dalawa lang sila, no? At eto pa, ang nakakagulat dito, yung bahay nila, di ba, nakita nyo naman po sira-sira. Sira na. Hindi naman sobrang sira. Yung sira na at hindi safety yung kanilang bahay, no? So, dyan pala, merong nakapasok na lasing, no? Siguro, may gustong gawin na hindi maganda sa kanila, no? Kaya pumasok dyan. Kahit ba lasing, syempre, bakit siya papasok dyan? So, may balak yan na hindi maganda. So, ang inisip naman ni Kalinga Frab, yung sa ibinigay niyang pera, hindi safety dyan, no? Hindi safety dyan sa bahay nila. So, kung umaalis sila dyan, mamaya iniiwan yung pera. Kung aalis siguro, dapat dalhin yung pera, no? Para, kung may pumasok man na ibang tao dyan, is, hindi makuha yung pera na binibigay ni Kalinga Frab ng mga sponsor, no? Kaya maganda yung ginawa niya na ibinigay niya kay Kalinga Frab para siya muna yung paghawakin kasi malaking pera yan. So, mas maganda yung safety ng pera nila na kapag kailangan, pwede nila makuhain. At saka mas maganda yung sinabi ni Kalinga Frab na mag-open ng account para yung pera ay save doon sa bangko, no? Tama naman yun. Para yung blessing na binibigay sa kanila ay naiipon at hindi lang kung saan napupunta. At kita naman po natin, napakasinop nila, no? Kahit na may tumutulong na sa kanila, ay tuloy-tuloy pa rin sila sa pagtatrabaho, gaya ng paggawa ng walis, tuloy-tuloy pa rin sila. So, maganda silang tulungan, yung deserve talaga nila matulungan, hindi lang sila umaasa basta dun sa bigay, at kung ano yung nakasanayan nilang trabaho, ay tuloy-tuloy pa rin po na ginagawa nila. Yun ang maganda sa kanila, no? Kaya marami yung humanga dito kay Rose Ann, kasi dalaga siyang tao, nagtitinda siya ng walis, no? Tinutulungan niya yung mama niya. So, marami talaga yung humanga dito. So, ayan, mga kasuke, maraming salamat po. At isa pa, meron pa talagang good news, no? Kung napanood niyo po yung live ni Kalinga Frab nung nakaraan, Sunday yun, is meron daw isang sponsor na si Sir Lito, no? Yung nagpakain sa kanila nung nag-video okay sila. So, siya daw yung, ang gusto niya is tumulong siya sa pambili ng lote nila Rose Ann. So, maganda yung balita, no? So, maganda na talagang meron silang sariling lupa at naka-line up naman po sila na mapagawa ng bahay. Kung si Erica ay merong Sir June, etong si Rose Ann ay merong Sir Lito. O, diba? Nakakatuwa, no? Yung mga sponsor talaga, no? Talagang willing silang tumulong. At na laking pasasalamat nila sa blessing na kanilang natatanggap, no? Si Rose Ann ay matalinong bata po siya at talagang desidido siya na makapagtapos ng kanyang pag-aaral, although hindi siya agad nakapag-exam kasi talagang walang magpapaaral sa kanya, kaya hindi siya agad nakapag-exam dun sa school na gusto niyang pasukan, no? Pero meron ng sponsor siya at talagang willing naman talaga siya na pumasok sa eskwelahan. So, ayan, mga kasuke, maraming salamat po. Sana all, maraming blessing, no? So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe, everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!